Ang tagay na hindi umikot matapos ang graduation, sina Marco, Lisa, Yun, Carla, Renz at Bea na dati halos laging magkasama ay nagkahiwalay dahil sa trabaho. Pero sa wakas, nagkaroon din sila ng bakanting araw at napagkasunduang mag-reunion sa bagong bahay ni Marco. Bagamat luma at halatang pinaglipasan ng panahon, ang bahay, malaki ito at may mga gamit pang naiwan mula sa mga dating may-ari. Mga lumang sofa, mesa, pinggan, kutsara, tinidor at kama. Tipid kung tipid pero sulit. Habang nagbubukas ng mga inumin si Marco, nagkwento siya tungkol sa tindera sa sari-sari store na nagsabi na pinatay ang original na may-ari ng bahay at may mga nagpaparamdam daw tuwing may bagong lilipat. Sabi nung tindera sa tapat, pinatay daw ang original na may-ari ng bahay na to. Kaya pala mura, every year daw may lumilipat tapos umaalis din agad. Parang may nagpaparamdam daw kada may bagong lilipat. Kwento ni Marco. Nagpatuloy sila sa pag-iinuman at kwentuhan. Sa kalagitnaan ng inuman, nagsimula silang magbiro tungkol sa mga nakaraang nangyari noong college. Si Marco nalasing at nagsayaw ng otso-otso sa harap ng dean, isang pangyayaring hindi malilimutan ni Bea. Pero nang magsimula nang umiikot ang baso, napansin nila na parang tumatagal ito bago makarating sa bawat isa. Uy, bakit parang ang tagal bago dumating sa akin tong tagay, ha? Tanong ni June. Oo nga, parang may stopover bago makarating sa akin, sabi ni Liza. Napansin ni Marco na parang may nakikisalo. Baka may nakikisalo? Alam niyo ba, sabi ng tindera, ayaw daw umalis ng mga dating nakatira rito. Sinubukan nilang magbiro tungkol sa multo, pero nagsimulang magtakot ng magsalita ang isang hindi kilalang boses. Okay, bilang tayo, sabi ni Marco. Ako una, 1. 2, sabi ni Liza. 3, sabi ni June. 4, dagdag ni Carla. 5, sabi ni Renz. 6, sabi ni Bea. O ayan, 6 lang tayo. Bakit parang may nakikisalo? Siguro may extra. Yung multo gusto ring sumali. Biro ni Renz. Sige nga, sino ang pang-7? Tanong ni Marco. Biglang tumahimik ang lahat. Walang nagbibiro. Hanggang sa boses ng lalaki, 7. Boses ng babae, 8. Boses ng bata, 9. Isa pang boses ng bata, mahina, parang umiiyak, 10. Plak, nahulog ang baso sa sahig. Tumigil ang mundo. Narinig niyo yon? Tanong ni Liza nang hindi makapaniwala. Hindi lang ako yon, di ba? Narinig niyo rin? Sabi ni Bea nanginginig. Tangina. Umalis na tayo, sigaw ni June. At mabilis silang nagtakbuhan palabas ng bahay. Iniwan ang kanilang pagkain at inumin. Ang mga masayang kwento at tawa nila ay nauwi sa takot. Kinabukasan, isang simpleng karatula ang nakapaskil sa gate, for sale. Rush, cheap, negotiable. Wala nang bumalik sa bahay at mula noon, naging isa na namang kwento ng kababalaghan ng lugar na yon.